Okay, magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Amy Sipaho at tatalakayin ko ang ika-6 na unit na kung saan ito ay ang shopping mall. Ito ay may mga layunin. Una ay ang may paliwanag ang konsepto at pinagmulan ng shopping malls at kung paano ito umusbong sa Pilipinas. Pangalawa ay matukoy ang mahalagang shopping malls sa kasaysayan ng Pilipinas at ang kanilang naging papel sa pagtubo ng modernong pamimili ng mga Pilipino at ang pangatlo ay ang masuri ang mga epekto ng shopping mall sa pamumuhay, kultura at ekonomiya ng mga Pilipino. Ano nga ba ang shopping malls? Ito ay isang magkakasali o grupo ng mga gusali na nanggalaman ng iba't ibang tindahan, kainan at pasilidad na konektado ng mga pasilyo o walkways. Kaya naman ito ang isang one-stop shop kung saan matatagpuan sa ilalim ng isang bubong ang retail, serbisyo, at saka libangan. Ang tinaguriang ama ng shopping mall ay si Victor Duran. Siya ang nag-design ng South Lake Center. Itinuturing itong kauna-unahang shopping mall sa mundo. Ito ay nabukas noong 1956 sa Edina, Minnesota. Noong 1956 sa 2005, higit sa 1,500 malls ang naitayo sa Estados Unidos at US. Take note, ito yung pinagmulan or ang pag-usbong at pag-alagsa ng mga mall. Noong 2007 to 2009 naman, higit kumulang 400 sa pinakamalaging 2,000 malls ang nagsara. Sa kasalukuyan, 1,000 malls na lamang ang natitira sa US at inaasahang pagsapit ng 2030, kalahati sa mga natitirang mall na ito ay papalitan na ng mga community college, mga opisina, at mga pasilidad para sa kalusugan o healthcare. Ang pinakamalaking mall naman sa buong mundo ay ang New South China Mall. Ito nang bukas noong 2005, ngunit nananatiling 99% lamang ang bakante. Ang kamatayan naman ng mga mall or death of malls ay yung dulot ng sobrang dami ng mga naitayong mall or overage supply at ang malakas na atraksyon o pagkahumaling ng mga tao sa online shopping. So, dumakot naman tayo sa kulturang Filipino bilang pamana ng kolonyalismo. So, noong 19th century, ang mga Tiangges o palengke ay lingguhang tanawin sa karamihan ng mga bayan. Ito ay pinagsamang pamana ng pananakop ng Kastila at Amerika na nagresulta ng sa pangmatagalang pagpapahalaga sa mga kulturang kanluranin or westernized values. Ang dumisenyo ng Crystal Arcade ay si Andres Luna de San Pedro. Ang Crystal Arcade noong 1932 ang kauna-unahang enclosed shopping center sa Pilipinas na itinayo sa Binundan ng Maynila noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito ay tinuturing na isang obra maestra ng arkitektura noong panahon iyon dahil sa eskolta. Ito ay may glass skylight at art deco design na nagpapakita kung gaano kaaga naging bahagi ng urban na pamumuhay ng mga Pilipino ang konsepto ng modernong pamimili. So dati, ang plaza ang sentro ng buhay komunidad. Katulad na lamang ng simbahan, munisipyo at palengke. Ngayon naman, kasalukuyan, itinuturing ng contemporary plaza. Kaya nagtitipon ang mga tao dito para sa pagsisimba, pagkikipagkita sa mga kaibigan at pamilya, at saka pagdaraos ng mga events or concerts at fundraisers. Narito naman ang mga dahilan sa pagbisita ng mall maliban sa pagbili. Una ay ang refuge from heat. Dahil sa mainit na klima sa bansa, ang mall ang nagsisilbing pampublikong aircon. Pangalawa ay ang eskapismo. Ito yung nagbibigay ng pansamantalang ginhawa mula sa masikip na trapiko at gulo ng lungsod. Pinupuntahan upang mag-unwind lang. Pangatlo, ito yung inclusive space. Kahit sino ay pwedeng pumunta mula sa estudyante hanggang sa mga lolo at lola. Ito rin ay nagiging resulta sa gawaing tinatawag na window shopping.
Pang-apat naman ay pag-attend ng events or activities tulad na lamang ng concerts, exhibits, sales events, halimbawa din yung boxing, at saka karate. Panglima naman ay ang pagkain at pagtitipon or dining and socializing. Maraming Pilipino ang pumupunta sa mall upang kumain sa mga restaurant or food court at makikipagkita sa pamilya at kaibigan. Lumako naman tayo sa shopping mall bilang simbolo ng modernidad at ekonomiya. Ang pagtatayo ng isang malaking mall sa isang bayan o lungsod ay madalas na tinitingnan bilang sinyalis ng pag-unlad at pagpasok ng modernong pamumuhay sa nasabing lugar. Sa loob ng mall, makikita ang iba't ibang tindahan, restaurant, sinihan at iba pang establishmento na nagpapakita ng modernong pamumuhay. Bukod dito, nakakatulong din ang mall sa ekonomiya dahil nagbibigay ito ng trabaho, nagpapalago ito ng negosyo at nag-aakit ng mas maraming mamimili at turista sa lugar. Kasunod naman ay ang shopping malls na nagbibigay ng bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Una ay ang Ali Mall. Ito ay binuksan noong Hunyo 30, 1976 sa Quezon Boulevard, Araneta City, Cubao, Quezon City. Ang may-ari nito ay ang Araneta Group na si George L. Araneta. Pinangalan ito sa boksingero na si Muhammad Ali bilang parangal sa kanyang pagkapanalo sa kanyang na Trilla in Manila noong 1975. Si Ali mismo ang nagkat ng libon sa opening nito. Bakit nga ba ito sikat? Ito ang itinuturing na kauna-unahang medyo fully icon shopping mall sa Pilipinas. Ito ang nagtakda ng pamantayan para sa modernong malling na ating nakasanayan hanggang ngayon. Kasunod naman ay ang SM North EDSA. Ito ay binuksan noong Nobyembre 8, 1985. Ang lokasyon nito ay ang North Avenue Corner EDSA, Quezon City. Ang may-ari naman nito ay ang SM Prime Holdings na si Henry C. Sr. Binuksan ito sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya at politika sa Pilipinas. Kasi maraming nag-aakala mali dito. Ngunit, naging hudyat ito ng paglaki ng imperyo ng SM Malls or SM Supermalls. Bakit nga ba din ito sikat? Dahil ito ang unang SM Supermall. Kilala ito sa pagiging dambuhala at sa tanyan nito Sky Garden. Simbolo rin ito ng pagsisimula ng box-type mall architecture na naging mukha ng komersyo sa bansa. Kasunod naman ay ang SM Mega Mall. Ito ay binuksan noong Hunyo 28, 1991 saan sa corner Doña Julia Vargas Avenue, Mandaluyong City, Ortegas Center. Ang may-ari pa rin nito ay ang SM Prime Holdings na si Henry C. Sr. Tinayo ito noong dekada 90 upang pagsilbihan ang lumalagong business district sa Ortegas. Sa loob ng 17 taon o 17 taon, ito ang naging pinakamalaking mall sa bansa bago itinayo ang MOA. Bakit nga ba din ito natatawag na sikat? Dahil sa mega fashion hall na ito or sa mega fashion hall nito. At ang pagiging sentro ng pop culture events tulad ng anime conventions at concerts, dito rin unang nakilala ang pagkakaroon ng ice skating rink sa loob ng mall na naging novelty para sa mga Pilipino. Kasunod ay ang Glorieta Ayala Center. Ito ay binuksan noong 1991 sa Ayala Center, Makati City. Ang may-ari nito ay ang Ayala Land o Ayala Family. Bahagi ito ng mas malaking Ayala Center. Nag-evolve ito mula sa mga hiwa-hiwalay na gusali o quad
patungo sa isang integrated mall system or Glorieta 125. Bakit nga ba rin ito tinatawag na sikat? Dahil kilala ito sa pagkakaroon ng activity center na naging kanyang na venue para sa mga major product launches at TV show clips. Simbolo din ito ng sophisticated na marine at naging sentro ng buhay sosyalin sa Makati. Kasunod ay ang SM Mall of Asia. Nibuksan ito noong Mayo 21, 2006 sa Bay City, Pasay City. Ang may-ari pa rin nito ay ang SM Prime Holdings na si Henry C. Sr. Itinayo ito sa Pitnay Plan sa tabi ng Manila Bay. Kaya naman, layunin itong maging isang tourist destination talaga at hindi lamang shopping center. Bakit nga ba din ito sikat? Dahil sa MOA or Ferris wheel. Ang view ng sunset sa Manila Bay at ang namuhalang globe sa harap. Ito ang nagiging mukha ng moderno turismo sa Metro Manila at madalas gamitin sa mga pelikula, mga music videos dahil sa ng lokasyon sa tabi ng dagat. Dumako naman tayo sa buod ng pamantayan ng popularidad. Ang SM North at Mega Mall ay simbolo ng masa at konsumerismo. Ang Ali Mall naman ay simbolo ng kasaysayan or sporting history. Ang Glorieta naman ay ang simbolo ng urban planning at mataas na antas na pamumuhay, habang ang MOA naman ay simbolo ng global na competition at turismo. Dumako naman tayo sa epekto ng shopping mall sa Pilipinas at mga Pilipino. Una ay ang paglaganap ng konsumerismo. Ang pagdami ng malls ay sa Pilipinas ay nagpalakas sa kultura ng konsumerismo, kung saan hindi kayat ang mga tao na bumili ng maraming produkto at serbisyo. Pangalawa ay sentro ng pamumuhay at libangan. Ang malls ay naging lugar hindi lamang ng pamimili, kundi pati na rin ng pagkain, panunood ng sine, at pakikipagkita sa pamilya at kaibigan. Pangatlo ay pagbabago sa kulturang Pilipino. Ang salitang malling ay naging bahagi ng pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino na nagpapakita kung gaano kahalaga ang malls sa kanilang lifestyle. Ang pang-apat ay ang lugar ng pagpapahinga at pag-iwas sa init. So maraming mga Pilipino din ang pumupunta sa mall upang magpalamig lamang at magpahinga dahil sa may init na klima at mahal na kuryente sa bahay. Panglima ay pagpapalago ng ekonomiya. Nakatutulong ang malls sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming trabaho, negosyo at pagtaas ng consumer spending. Pang-anim naman ay paglapit ng serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan, katulad na lamang ng SSS, NBI at saka PhilHealth upang mas mapadali ang pagkuha ng serbisyo ng mga mamamayan. Pang-pito ay ang pagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. So, maraming malls ang nagiging simbolo ng malaking agwat ng mayayaman at saka mahihirap dahil hindi lahat ay kayang bumili ng mga produkto sa loob nito. Ang pangwalo ay ang privatization ng pampublikong espasyo. Dahil kulang ang mga parke at open spaces, ang malls ay nagiging pangunahing lugar ng pagtitipon kahit ito ay pribadong pagmamahal. Pang-siyam ay pagbabago sa urban landscape. Ito yung pagdami ng malls ay nagbabago ang hitsura din ng mga lungsod at naging bahagi ito ng moderno urban development sa Pilipinas. Pang-sampu ay ang epekto sa kapaligiran. Ang malalaking malls ay gumagamit ng maraming espasyo at enerhiya. Kaya naman nagdudulot din ito ng environmental impact tulad ng malaking carbon footprint. Kaya naman, bilang konklusyon, sa kabuuan ng pagdami ng shopping malls sa Pilipinas ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay at kultura ng mga Pilipino. Naging sentro ito ng pamimili, libangan at pakikipag-ugnayan ng mga tao at nakakatulong din ito sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng trabaho at negosyo. Ngayon naman, pinapakita rin ng malls ang paglaganap ng konsumerismo.
ang kakulangan ng publikong espasyo at ang pagpapatuloy ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kaya mahalagang suriin kung ang ganitong uri ng pag-unlad ay tunay nga bang nakikinabang ang lahat o sa lahat ng mga mamamayan. Kaya dapat natin itong tandaan.